Actually, maraming challenges Okay. ngayon. So, well, nag-playoffs kami, history last Yeah. season. Pero Oo. tapos na yun Oo. Ang hindi ko siya ma-picture kung saan kami mapupunta. Pero for me personally, ang goal ko is makatawid sa second round. Yun talaga yung goal Okay. ko. Kasi Okay. gusto ko matatak sa buong liga or sa mga tao na talagang contender ang Mindoro. Yung kaya kong ipangako is yung gagawin ko yung 100% and yung best ko every practice, every game. Yun lang. Ikaw ba? Yun lang yung kaya. Promise kay Mayora. And for the fans of Mindoro as well. Actually, di ba? Second round. Second Kaya round. yun yung goal ko. Oo. Kasi one step at a time. Pero, I mean, wala naman ako pinapapangako I mean, yung pinapakita ko lang yung effort ko. Ayun, siguro enough na yun para sa kanila. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi to basta highlights. Hindi to basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog, at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa final buzzer, nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Besames. Ito ang podcast na hindi lang basta recap. Ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito, walang safe takes, walang preno. Game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. My name is Coach Christian Loanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, I am Joe Gomsiliano. Dahil sa show na ito, kung may issue, may sagot. Kung may talo, aba, may rebanse. Hello, my friends! Good Good morning. morning. To be honest, ngayon hindi ko na talaga alam. Pangilan? 14 na? 14. Akala. Teenager. No. But I mean, we don't feel it that much because it's been fun. It's Mhm. been a good run Yeah. during those 14 episodes. Let's keep it running. Let's keep it running. And alam mo, as the days go by, pag halos dumadami yung episodes, nakikilala ng mga fans ang mga players, nakikilala natin sila. Nakikilala ba nila tayo? Wag na. Wag na, no? Si Joe lang nakikilala rito eh. Dapat lahat. Dapat Tsaka lahat. nagkakaroon sila ng idea aside from sa mga routine, pati yung pinagdadaanan ng players. Yeah. Di ba? Yeah. Like our last episode, parang maganda yung mga feedback doon kasi marami sa kanila, hindi nila alam yung pinagdaanan ni Coach Jonathan Banag. Yeah. Yung Di ba? naging sakit niya, no? Yeah. Medyo borderline, kumbaga buhay na yung pinag-uusapan Oo, doon. oo. So, yun yung tumatatak sa tao usually. At speaking of tao, syempre, salamat sa mga nanonood sa atin na walang sawa sa Spotify, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, Facebook. Maraming salamat sa inyo. At simulan na agad natin ang kwentuhan to really understand the heat of the game coming from the player's perspective. Mga Karibanse, joining us today, let us welcome from Mindoro, Bam Bam Gamalinda and JC Recto. Woohoo! Yay! Ano ba to? Magkuya. Magkuya, di ba? Magkuya Definitely. ito, magkuya. Kamusta kayo? Lagi namin pinag-uusapan yung mga nagiging guest namin dito, usually papuntang practice, galing ng practice, papunta ng game kayo, papunta pa lang kayo ng practice. Yes. No, ngayong araw. So maraming salamat at inagahan nila ng konti ang gising, no? Pwedeng nagpapahinga pa sila ngayon para sa practice, pero nandito sila. Again, we're doing Kasama this natin. recording July 13 Yes. on a Monday at on 8 a.m. Yeah. in the morning. At ang practice yan nila, 11? 10? May weight training May pa. weight training 10. sila. may Tsaka weight hindi, training pabiyahe pa. ng this week, pabiyahe ng Cebu ang MPBL kasama ang Mindoro doon. Yes. Wow. Saturday. Exciting. At saka syempre, nanggaling tayo sa Mindoro a few weeks ago, no? Syempre, maraming salamat sa ating napakaganda at napakabuting mayora, Jennifer Ina Alegre Cruz, no? Very supportive. It has Thank you. been
It has been several seasons. Nakita talaga suporta ni Mayora. Big game, hindi masyadong big game. Nandyan palagi sa games. Talagang dadating siya, ayos na ayos, ready for the interview. Kumbaga, lahat ng hinahanap natin sa isang boss or sa isang supporter ng isang team, na kay Mayora Ina. Maraming salamat sa kanya. Okay. Siyempre, gusto muna namin, kami, kilala namin kayo, pero gusto namin kayong mas ipakilala pa sa ating mga fans. Siyempre, magsimula tayo sa unang nabuhay sa mundo, na si Kuya Bamba. Linda. Pwedeng mag-antay si JC, mahaba pa ang kanyang panahon. Bam, kwento mo sa amin, no? I mean, Student number. obviously, you've had a lot of great things that went on in your career, no? You've been a champion in the NCAA, no? You were with the PBA for 10 years, no? Or Champion more. din yan. Yeah. Tama? Ban? Yes. Yes. Oh. Tell us about how you actually discovered the love for the game. Ilang taon ka? San ka? Alam ko, taga-Iligan ka, no? Ikwento mo sa amin yung journey mo as a basketball player when you started realizing that, hey, this is for me. Actually, sa province, siguro mga third year, fourth year high school, dun Okay. talaga like, Sa parang- Iligan. sa Iligan City, Mm. like, yun talaga like, parang gusto ko na maglaro ng basketball. Kasi, lumaki ako, parang larong kalye lang talaga. Yung probinsyano, yung mga larong Filipino na usual. Pero nanonood kami, like, mga bata kami, nanonood kami naman, naglalaro yung mga kuya sa court, lupa, Sino yung idolo mo ng mga panahon yun? sa PBA. Yeah. Mga Danny Ay, ganun. Oh. Kasi kami, nanonood kami sa kapitbahay pag may Okay. PBA games, like, Kaya pala yung laro mo ngayon, pag big man na ba? yun kasi yun talaga napapanood namin. So, alam Pero mo, matangkad ka na nun. hindi nga gaano. Actually, mas malaki pa nga yung anak ko ngayon. 14 years old yung anak ko. Mm. Sabi ko nga, hindi ako ganito What's his kalaki. name? Sander, si Sander. Okay. So, Hello, Sander. 14 years old, like 6'2 na siya. Eh ako, like, Tama, nakita ko anak mo eh. Laki nga. Siguro mga 5'11 lang ako nung time. Okay, din. So, okay. So, during mga third year, fourth year, doon na talaga like, parang gusto ko na mag-basketball. Take note, wala pang grade 12 noon, kaya pasok wala talaga, pa. third year, fourth year. Okay, Okay. Oo, okay. wala So pa. sa panahon ngayon, that's grade 9 and 10. 9 and Okay, 10. okay. Oo. Okay. Alam namin, hindi ka makarelate. Sige. Inabot naman naman yun. Inabot mo ba yung third year, Ako fourth year? yung last batch nung K-12. Before Okay. mag-K-12. Okay, matanda ka na rin. Oo. Sige, go. So yun. Tapos sinasama na ako ng mga kuya sa probinsya, like Panalay. Siguro mga fourth year high school yun. So may panalay na nung panahon yun. Meron na. Okay. Okay. Tapos, So hindi na bago ngayon yan ha, mga Hindi na, viewers meron na natin. yan. Ngayon lang dahil sa social media kumakalat. Dahil doon, sa totoo lang, muntikan nga ako hindi mapunta ng Manila dahil sa Panalay na yan. Okay. Na parang, I'm okay na. kumikita. Yeah, Kumikita. magkano ang bayad? I'm curious na ako, bro. Ako, sa panahon na yun, Yeah. Nung panahon na yun. meron kang 500 pesos, malaki na yun. Yes. Sobrang laki na Oo, nun. yeah. Tapos tumatak sa isip mo na parang, hindi na kailangan mag-aaral kung ganito pala. Kasi meron na yan. Ngayon ko lang nalaman to. Yan, totoo. Naging-teammate ko to si Bamba, pero Oo. ngayon ko lang naririnig to. Okay, sige. Siguro doon ako like, talagang nahasa. Kasi, siyempre, matatanda, di ba? Ang physicality nandun. Sabi ko, wow, sarap. Siguro doon talaga na pumasok sa ano ko na. Okay, so Gusto ko that na was kaya. mga grade, mga third year high school. Third year, fourth year. Fourth year. So, Tagal. pagkatapos nun, doon ka nag-graduate sa school na yon sa Iligan ng high Yes, school. ng high school. Nag-varsity ka na nun. Anong Yes. eskwela to, Okay. Bam? Sa high school? Iligan City National High Okay. School. Public Okay. school yun. And then, paano ka napunta ng San Beda? May nakakitang coach sa akin ng Cagayan de Oro. Okay. Shout out kay Coach Boy Dacoco. So, Okay. pinahanap niya ako dun sa isang teammate ko na kuya-kuya na rin. Na, uy, gusto ka ng coach nung ano. Sabi ko, parang meron. Nakita ka, naglaro ka sa parang 3x3, gano'n, mga Panalay daw. Gusto ka niyang kunin dun sa kina-coach yung school. Sabi ko, hindi, wala kita dun. Dito lang. Okay. Pero totoo yun. Oo. Pero yung mga kapitbahay ko na parang, baka yan yung start. Diba, pinapangarap mo maglaro sa PBA, NCAA, UAP, kasi nanonood kami sa TV. Sabi ko, pwede nga, baka. So, doon nag-start. Kinuha niya ako sa Cagayan de Oro, nakapaglaro ako sa isang school doon. After kong graduate ng high school. Okay, so from Cagayan de Oro, paano ka napunta ng Manila?
nirecruit ako ng San Beda. Doon na. So, ibig mo sabihin, kasi yung mga ibang players, di ba, naglipat-lipat sila ng college. Ikaw, buong college mo, buong college life mo sa Manila, San Beda ka lang. Yes. Yes. Okay. Guess what? Kung sino nag-recruit sa kanya. Oh, Na related sa last episode natin. Hoy, Banal. Tatay. Wow! Hindi, pero si Coach Nurse ang coach during time na nagpunta ako sa San Beda. Okay. Nash Coach Nash? Pero yung Yes. rookie Okay. year mo, Coach Koy. Coach Nash. Coach Nash, sorry. Okay, I correct Coach Nash. myself. Coach Nash. Okay. 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 Tama, kasi 2 years pala si Coach Nash. But I was asking Coach Chris nga kanina kasi if I'm not mistaken, was this also the time of sila Yusuf Al-Jamal? Yes. O yes. di, nag-Frankie Lim din kayo. Hindi mo Yes, ba ako. nakita yung resemblance ng kulay ng buhok? So, kumbaga naabutan mo rin si Coach Frankie na mag-head coach. Yes, 2 years. Oo, tama. Oo. Okay. So, okay. San Beda, bago natin ituloy yung journey ni Bam from San Beda to the pros, dahil napag-uusapan ng NCAA, tanungin natin si JC. Oo. Okay, kasi Kapitbahay. kapitbahay, di ba? Okay, ikaw naman JC, saan ka lumaki? Paano nag-start yung basketball? Paano nag-start yung hilig mo sa basketball? Kailan hanggang mapunta ka ng Mapua? Ganun din. Parang grade 9 ako noon that time. Okay. Sa Mindoro. Sa Mindoro. Mm. Actually, grade 8 nag-start ako mag-basketball noon kasi yung inggit sa mga kaklase ko ba dati. Okay. Tuwing after class namin ng before lunch, maglalaro sila sa court na pustahan, tubig-tubig lang. Tapos, ayun, parang nakakainggit. Tsaka kasi parang masaya kasi lagi silang nag-i-enjoy. Sa dami nila. So, may one time na nag-aya sa akin, classmate ko. So, ayun, sama ako. Kahit di ako marunong, as in, di ako marunong. Taga-rebound lang nila ako, taga-pass ako, pero kasi masaya. Pero Kasi grade nag-enjoy. 8 ka nag-start. Grade 8. So, anong mga ginagawa mo before nun? Player talaga ako, Arnis. Puro cane hawak ko. Arnis? Oo, cane. Puro cane. natin, Olympic team natin dito. Puro cane. Iba lahat, no? Oo, kasi para alam niyo lang, may mga naging guest kami, like yung Akop Brothers, nag-baseball. Sino yung nagsipatak raw? Si Yambing. Yambing. Si Yambing. No? Iba-iba yung sport eh. So may artista May tayo. artista. Okay. May tinatagong sport ka ba dati? Basketball lang. Wala. And then, So, ayun, nag-try ako maglaro ng inter-school na grade 9 na yun eh, grade 9. Tapos, nagtuloy-tuloy hanggang nagpalaro. Then, after nun, open tryouts sa Arellano, which is pinapunta ako, kasama ko si Slit. Tapos, teammate ko ngayon si Kudyamat. Yun, sinama kami ng coach namin. Shoutout kay Coach FM. Siya yung yung dahilan kung bakit ako napunta ng Arellano. Sino to si Then, Coach FM? Sorry. Lang siya sa, namin, coach siya sa Pinamalayan, sa Oriental. Okay. Yun. Isa siya sa nagdala sa akin sa Manila. Okay. Then, ayun, thank God na napunta sa Mapua kasi nakapag-champion. Hindi ko din akalain kasi dati Arnis lang ako tapos biglang di ko na-expect. Sorry, paano ngayon ko lang narinig to, yung Arellano. Paano yung transition mo? Arellano High school. High school. Okay. Yeah. Okay. So, Then, kumbaga, ikaw din, Mapua ka lang din the whole time na sa college ka? Nag-Arellano ako hanggang third year college. Then, pandemic, sabi ko wala pa rin. Nagbabol na. Sabi ko hindi pa rin ako na lineup. Batch nila Kuya Justin Arana. Okay. So, ayun, sabi ko wala talaga. Nag-MPBL ulit ako. Nung may SGL pa. Okay. Sinama ako ng coach. Nagsabay kami dyan. Yun na. Abra na ba yun? Hindi pa yun. Hindi pa ba? Una pa, way back 2020 to ata yun. Asan ka nun? Mindoro din. Okay. Yung cheese dog. Kay coach, pa nun eh. Coach Buds. Okay. Yun. That's right. Yes. Tama. Yeah. Oo. Coach Buds. Siya yung nag-handle sa Tapos amin. bumalik kang Mapua. Tapos nagpapua ka. Ito na yung kasama mo sila Clint Escamis. Oo, yun Tama. na yung rookie. Tsaka sila Warren. Mali. Ha? Si Clint Escamis ang kasama siya. Okay. Yun. Pwede pa rin. Dahil ikaw guest namin ngayon. Okay. Okay. So, kumbaga, yun na nga, no? Sakto, pagpasok mo ng Mapua, nag-champion. Kumbaga, yung confidence na yun, dala-dala mo yun, pagpasok dito sa MPBL. No? Pang ilang season mo na pagkatapos ng Mapua? Ngayon pa lang ba? Ngayon pa lang, no? We cannot deny this, no? We have been talking about this. Nung nagsisimula etong season na to, syempre,
hinahanap namin yung, alam namin talaga na laro nung JC Recto, di ba? Yung Kumbaga, potential. oo, yung potential. Ikaw, nakakausap din kita sa ibang games. Minsan, sinasabi mo rin sa akin na yun nga, medyo hinahanap mo pa yung rhythm mo, no? Sa tingin mo ba, nasan ka na dun? Nasan ka na sa percentage nung alam mong laro mo talaga? Kumbaga, hinahanap mo pa ba yung yung talagang kung paano ka maglaro or ramdam mo ba nandiyan na? Especially as a homegrown player. Oo. Based sa experience ko nitong mga ilang games naman na natapos is, ayun, feeling ko mga 70-80, feeling ko papunta na ako dun sa laro na gusto kong ilaro. Sa kasi may times lang din talaga na off. Kasi hindi ko din alam, parang siguro nadadala problema. So, ayun. At syempre, ang laging nagpapaalala Kuya at laging Bambam. nag-a-advise, walang Kuya iba Bambam. kundi si Kuya Bambam. Alam mo si Bambam, pagpasok ko ng dugout niyan, ano talaga siya like he would really talk to the players, no? Isa-isa. Meron pa maraming dalang protein snacks yan sa backpack na mimigay, no? Kaya minsan gusto ko tabihan yan sa dugout, meron kang libreng snack pero talagang protein lahat. Hindi ko alam yan, ha? Oo. Paglaro nyo, tsempohan kita. Meron siyang backpack na malaki. Pag binuksan mo yun, sabi ko, Bam, dami laman niya. Gusto mo? Ito, may protein chips, may protein, ang dami. Pero lahat healthy food. Wala Gamaling siyang- dating. Kaya, Tingnan mo kaya naman. may score ng 30 mahigit. Ano yung Oo. career high mo this year? Season high mo? 35 ba? Alam bang 30. Caloocan. Against Caloocan. Na muntik pang nilang maipanalo Oo. overtime yun. So, syempre, dahil nga, kuya, no, at nag-a-advise kay JC, may pinanggagalingan yung credibilidad na yun. At yun ay, syempre, mula ng San Beda, napunta siya ng PBA. Ikwento mo sa amin ang naging journey mo sa PBA, Bam. Actually, wala namang pinagbago masyado sa role ko from San Beda to Mm. our PBL stint. Ganun. Yung role, maging role player. Okay. Siguro, ginalingan ko na lang doon. Oo. Talaga. Ganda nun. Ang simple ng sagot niya, no? Pero galing sa puso. Ginalingan Magaling ko. naman kasi talaga. Oh, Hindi. ginalingan ko. Ano pa bang pwede mo Hindi, 13 sabihin? years eh. 13 years. Hindi, I mean, Sorry, kasi. ginalingan ko lang yung sa role ko na yun. Ano na una yung PVL or PBA? PBL yun. Kailan kayo nagsabay nito? Curious lang, curious. 2008? Okay. Seven ata. Parang ganun. Yeah, parang Okay. parang 8 yun. Siya ba yung point guard niyo nun? Hindi. na- Wing. Sabay kami. May mga hindi kayo alam na ngayon nyo lang malalaman. Oh, sige. Yan ang gusto namin. Yan ang gusto namin. Teka lang, ha? Okay. Show namin to! Ano? Bago ko sabihin. Ay, mahilig kasi ako, like, tinatandaan ko yung mga naging mentor, like, yung sa PBA, like sila Jimmy. First Okay. time ko Ito, lang maririnig to. Ayusin ito, mo yan. seryoso, walang ano kasi magkakilala. Pero, sa sipag, tumatak sa akin yan. Talaga? Ay, grabe. Grabe yun na. Hindi, Sabi ko nga alam, masipag ako eh. Hindi, sabihin mo sa akin kung nagsisinungaling ko, yan, unang darating sa ensayo yan, yan ang mag-aaya. Tara, shooting tayo. Grabe. Aba. no? Yan, ganyan yan. Totoo, hindi. Oh my God. Kaya, Ay, hindi ko totoo yan. alam mo bakit? Kasi 13 years siya, di ba? Sa PBA. Oo. Nakailang championship. Ako, isang taon lang, isang championship eh. So, huwag kayo maniwala sa kanya. Sa kanya. Hindi, yun yung ano. So, I mean, kay Christian, yun yung mga isa sa natandaan ko. And then, mahilig kasi ako like, namomotivate ako sa mga isang bagay, mga bagay na tatandaan ko yan. Tapos, dadaling ko yan as parang, yan ang pang-motivate ko para gagawin ko yan. Oo. Kasi nakita ko, dinala niya sa, ito kwento ko lang ha. May team dinner tayo before kung naalala mo. Hindi. Meron. Again, team dinner ngayon kami. ko lang naririnig to. May team dinner kami. Ano, So, saan tayo nag-team dinner? sa may MOA area yon. Okay. Basta tanda-tanda ko yun. Pero ginawa ko motivation yun na. From Alaska siya, nag-champion siya. Nung nagpunta na kami, bago kami pumasok na, susuot niya yung necklace niya, nandun yung ring. Ay, Remember that? Naalala ko yun. Gusto ko makita Hindi, yun. Hindi ko maalala. Okay. Naalala ko yun. So, ikaw? Definitely. So, ikaw, kung ginawa mo motivation, magkakaroon Sabi din ako ko, ng ganyan. sabi, kuya, ano yan? So kami lahat, tandang-tanda ko yun. Alaska, championship. Tinignan ko yun sa akin ko. One day magkakaroon na Oh, ako. diba? Grabe, What a motivation. story! Okay. Ilang rings ang nakuha mo? So, 3 agad. Oh, di ba? Grabe. Tingnan mo? So, yung mga ganon. Na-triple na yung Grabe. ring, di ba? Grabe. Na-triple. Oo. So, yung mga maliit na, tinatandaan ko yan. So, Mm. ginagawa ko motivation. Ang naalala ko lang doon yung extra work after kasi nga masipag Yes, to eh. talagang extra work Masipag talaga. talaga to. So, Isa sa mga naalala,
Dalawang players yung naalala ko, naging teammate ko na, alam mo kung sino hindi ko matalo? Ito, hindi ko pa nakwento sa'yo. Alam mo sino hindi ko matalo? Si Paul Lee. Naging teammate ko si Paul Lee. Okay. Well, lugi nga naman ako kasi itong Tanduay Gym, dito siya nakatira. Sa tabi mismo ng Tanduay Gym sa loob ng compound. Oo. Sa kahit anong, Oras yung umalis hindi ko maunahan yung batang yun. Sa totoo lang. Kasi yun lang talaga Yun, puhunan. si Bam Bam. Ngayon na kinakwento niya, naalala ko na, Okay. Guys, alam nating lahat na sports is more than just winning and losing. It's about intensity, momentum, at yung feeling na hindi mo kayang alising ang mata mo sa laro. At kung gusto mong mas maging exciting ang bawat game night, Sports Plus na yan. Easy to use, mabilis, at perfect sa mga sports fans na gustong gawing next level ang kanilang viewing experience. Register or sign up now at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 and above only. Now back to our podcast. So, yun nga, yung extra work. Yun yung isa sa mga bagay na. At hanggang ngayon, kilala ka as the extra work guy talaga. Kasi yun lang puhunan talaga. Oo. Naniniwala ako dun. Oo. So, sinishare ko nga rin sa kanila. Minsan nga, hinahadal. Like, nilagay ako ni Mayora as like a captain ball. Minsan, magpapa-time out ako, di ba? Tapos igagather ko yan. Guys, pumunta naman kayo na maaga. Huwag kayo maniwala Okay. na pupunta kayo sa game na shoot lang kayo, masushoot yan. Huwag kayo maniwala. Repetition. Repetition, do the extra work. Yun yung, Mm-mm. pagdating nyo sa game, alam nyo, papasok yan. Okay. Tanungin natin si JC. Anong impact ng may teammate kagaya ni Bam Bam Gamalinda? Sa'yo? Para sa akin, iba yung yung boost ba ng confidence. Mhm. Kasi nandyan lagi yung mga veterans na Mhm. para tulungan ako sa Mhm. career ko dito sa MPBL. Si Bam, extra work. Si Ken, extra rice. Grabe ka naman. Wala si Bob. Oy, aminin mo. naman si Kuya Ken, wala akong sinasabi. Kuya Ken. Kaya, hindi natin alam sinong Ken yan. First name lang. Ay, grabe. Alam Grabe naman ka. niya yun. Alam naman niya yun. Okay. Alam mo yan ang maganda sa Mindoro team eh. Masaya lang sila. Saya. No? Para lang silang tropa, family, nagbibiroan. At saka, sa totoo lang sa mga dugout na pinapasok ko, isa sila sa chill, nakangiti, may music, no? Talagang yung pakiramdam. Shout out pala to the former UAP MVP, Ken Bono. Oo. Oo. Pero okay. Sino ba mga bago ba sa inyo na bata ngayon? Si Bangkale. Di ba? Nandun pa ba siya? Wala Wala na. na po. Sino nga ang mga kasama mo pang mas bata na sa team? Ako, Kudyamat, Okay. tapos Pareño, Okay. Acosta, sila Kuya JJ, Caspe. Okay, Yun, okay. oo. Pero sila JJ, medyo marami na ring experience sa Correct. MPBL. Yeah. Borderline, ano na sila? Border- Hindi, pa-veterano na. Oo. So, kumbaga, talaga, balance of veterans Mm. and young guys yung binuo ni Mayora Mm. Ina dito para sa Mindoro. Okay. Mindoro has been a team na palagi siyang lumalaban, no? The past seasons. Last year, na-establish yung pagiging contender Yes. dahil pumasok, no? Ibig ko sabihin, etong season na to, anong nakikita mo? Anong vision sa nakikita mo sa takbo ng team ngayong season? Ano sa tingin mo yung posibleng future for season 8 ng Mindoro? Actually, maraming challenges Okay. ngayon. So, nag-playoffs kami, history last Yeah. season. Pero Oo. tapos na yun Tapos Oo. na. Ang hindi ko siya ma-picture kung saan kami mapupunta. Pero for me personally, ang goal ko is makatawid sa second round. Yun talaga yung goal Okay. ko. Kasi Okay. gusto ko matatak sa buong liga or sa mga tao na talagang contender ang Mindoro. So yun yung goal ko. So for now, kaya namin mag-playoffs talaga ngayon. Okay. Pero sa mga nangyari, mga changes ng ibang teams, talagang lumakas. Yeah, lumakas. Oo. So kami naman, minsan kasi sinasabi ko, ang puhunan natin, mga pare ko, mga chemistry natin. Mm-mm. Pag meron tayo nun, parang May mahirap tayo talunin. Kasi nagawa natin last season yun. Mm-mm. Sino yung mga matchups na excited ka pang makalaban, JC? Dito sa season 8. Sino pa yung mga gusto mong makalaban na teams? Is excited the word. Looking forward to. Sige, yeah. looking forward. Siyempre, Abra tsaka San Juan. Okay. Kasi marami marami akong lesson na matututunan tsaka learnings dun sa mga kamatchup ko sa San Juan tsaka sa Abra. Okay. Yeah. Fair. Hindi Yeah. naman talaga. Oo. Usually, yung dalawang team na sinasabi, defending champions,
San Juan, Contenders. 'di ba? And Both champions, Yeah. I guess. Yeah. Yeah, Oo, yeah. oo. Okay. Alam mo, ang isa pang palagi kong naririnig sa kwento ng mga Tamaraws, no? Yung experience nila sa Pola. Pag nagpupunta sila doon, gusto ko malaman, no? Ikwento nyo sa amin kasi alam ko mahilig si Mayora magpa-beach, no? Magpakain, ganun. Ito yun eh. What is the Pola experience? Sige. Every win pa to. Like, ang dinig ko kasi, tama ba? At least once a month, nandun kayo? Tama ba? Hindi naman. Hindi naman. Depende. Hindi Depende naman. sa Okay. schedule. Kasi minsan nag-iensayo kayo dun eh. Oo, Di ba? oo. May parang linggo na nag-ensayo ka ron. Like, what was the last time you were there? Obviously, itong Last game lang. yung Nung 2 last- weeks ago kung saan Yeah. nag-host kayo. Okay. Oo. Kwento mo sa amin, JC, ano ba yung Pola experience para sa'yo? Paano doon pag nandun yung team? Masarap, syempre. Kasi lalo last time nung pumunta kami doon, Ah. umabot pa fiesta. Yung, Ano yung lang, masarap parang, dun? yung experience. Ah, Ah, Siyempre, okay. experience. Na nakapag-join kami sa mga ni Mayora. Tulad Mga ng projects niya, oh, tsaka pan panalo pa. run. Oh, yun Naalala yung ko, pinakamaganda, parang close game panalo. yan eh. 1 or 2 points na Ah. manalo Ah. nyo. Against Valenzuela. Oo. Tapos yun, parang kang nasa ano talaga. Kasi ako homegrown ako eh. Oo. Feel na Taga doon feel, ka talaga. feel na feel ko yung pag nasa province. Kasi yun, pag nandito sa Manila, na-homesick minsan. So, iba yung experience pag nasa Pola. Ikaw ba, Sila yung fans sa Pola, kwento mo sa akin, paano sila doon? Siguro talagang Minsan grabe nga, welcome. parang lokal na ako doon. Pag nandun ako sa Pola. Pero yung suporta kasi nila, Mm. like, ma-appreciate mo talaga. So, yun na lang. Minsan doon ka kumukuha ng lakas ba na para sa kanila. Oo. Kasi probinsya, ilakang probinsya ako. So, pag yung suporta na galing sa kanila, parang sarap sa feeling. Parang ganun. So, parang laban ka na ng laban para sa town nila. Bam, alam ko itong tanong ko, hindi to masyado gustong pinag-uusapan ng mga player na naglalaro pa. Pero dahil sa disiplina mo at lahat, nakikita mo bang sarili mong magko-coach in the future? Actually, dami nagsasabi kasi yung nakikita na yung Mm. passion ko eh. Okay. Pero, even may oras nga, nagganon yan na, bam, lagay kita assistant coach, sabi ko, Or mamwag playing muna. coach, Playing ganyan. coach. Playing coach na parang, mamwag muna. Kasi, alam ko pag nandun na ako sa stage na yun, mahahati na yung attention. Tama. Ang ganda. And ayaw ko naman po, pag pumunta ako sa coaching, ayaw ko yung half na yung katawan ko, nandun ako, naglalaro. Tapos, yung focus ko dito for preparation, Mhm. half-half din. Ayaw ko ng ganun. So, Mhm. pag magko-coach ako, like, 100% dun ako. Oo. Okay. Did you say something? Yeah. Yeah, I want to talk about your team, no? Current team kasi sabi mo nga kanina, playoffs kayo last year, sort of like ang goal nyo at least to go past the first round. Medyo iba yung composition ng team nyo ngayon, no? Yeah. Especially with the addition of Brian Heruela, Yeah. di ba? Which personally kinagulat ko, no? Because ang ganda ng performance nila sa Cebu, performance niya sa Cebu. For some reason, you guys were able to snatch him sa window. Something na I would say under the radar na hindi pinag-uusapan, pero big move. Was it a trade? No, it was a free agency signing. Basically, parang nirelease siya ng Cebu. ng Cebu. Walang trade yun eh. So talk about that, yung addition ni Brian, another kuya, basically. Kasi mas bata sa'yo konti, no? Not just the leader off the court, but clearly a great one on the court. Yeah, especially as a point guard, Yeah. di ba? I want to talk about also si Marion Magat, sa pambeterano, di ba? Yung dinadala niya sa team at this point, you know, he seems to me like one of the emotional leaders to the point na minsan sobrang gusto niya manalo, Yes. nakaka-apekto na sa team, na both in a positive and in a good way. So talk about those two guys and yung team chemistry nyo at this point at 7 and 8. Tama ba? 7 and 8. So, and kumusta yung team? Sa akin, yung parang may times na, yun nga, medyo nagkakaroon kami ng struggles kasi, yun nga, tulad ng sinabi nyo, na gusto din talaga manalo ng mga veterano namin. So, hindi din maiwasan talaga yung mga ganong sequence, lalo sa game. So, ayun, feeling ko ma-workout pa naman namin yung just coming na mga games pa. Ikaw ba, sino yung mga players na parang, kasi ilang years ka na sa Mindoro? Pang ilang season mo? Second season, no? Sino yung mga players na parang
pakiramdam mo gusto mo pang mas i-push, yung pakiramdam mo may nakikita ka pang potential sa kanila na hindi pa fully talaga lumalabas. Alam mo yun, yung mga gusto mo pang mas, sige pa, ganun. Sino yung mga medyo kinakausap mo palagi? Well, nakasama ko na rin si Marion, like, Mm. last season hanggang ngayon. Mm. Alam ko naman na meron pang talagang, di ba, na maipupush pa. Alam ko yung magagawa pa niya Yeah. in terms of like our rim protector, Yeah. yung mga So, rebounding. aside from being a veteran, very skilled Yes, player yes. din si Oo. Marion. Yeah. And then itong mga batang to, although hindi ko sila nakasama last season kasi may mga changes, like sila JJ din yan, alam kong, especially JC, palagi ko sinasabi sa kanya kasi nakikita ko yun na marami ka pa magagawa in terms to this, yun, sila yung mga players na gusto ko pang like, mini-mentor ko rin na kaya mong gawin to. Okay, so yun, kailangan locked in lang. Ano yung since pinag-usapan natin, ano yung pinaka tumatak sa'yo for this season na sinabi ni Kuya Bam? Is it watching a film, a certain player, or may a certain situation sa laro? Ano yung pinaka-recent o pinaka-tumatak sa'yo? Na pinakita sa'yo ni Kuya Bam mo, ito dapat ginawa mo? You can be more specific, JC. Ang pinaka hindi ko makakalimutan na word ni Kuya Bam is yung laban lang. Kasi yun, parang yung word na yun is parang ano sa akin, parang may times na may bad game ako, naiisip ko na tama yung sinasabi ni Kuya Bam, laban lang. So mangyayari, shift ako sa mode na focus dapat, presence of mind sa game, nandun. Kasi tulad ng veterano. So kailangan ko din talagang mag-contribute sa team. For you, JC, so alam na natin yung goals na as a team, you want to go past first round. And as a young player, I want to know ano yung mga goals mo for this season and as well as for the upcoming season or next year. Like ano bang plano mo gawin? Ano balak mo? Tell me about it. Papadraft ka ba? Or Tama, are diba? you gonna Hindi ka pa stay? nagpapadraft. Yan. Nakikita mo ba sarili mo dito with Mindoro since homegrown ka hanggang manalo ng championship? Ano yung plano mo? Syempre, yun nga, focus lang ako sa present, which is, yun, gusto ko makapag-playoffs kasi iba yung competition dito sa MPBL, unlike sa NC. So, ayun yung goal ko talaga, makapag-playoffs, then second round, kung pala rin makapag-champion, bakit hindi? Then yun lang, doon lang Yun muna ako muna ang nagpo-focus. isip niya. Hindi Yeah. pa siya lumalabas ng MPBL sa ngayon. Kasi nga, yun nga, may times na nawawala ako sa focus kasi ang daming iniisip. So, ayun, nililesen ko na yung mga isipin ba. Okay lang, share ko lang. Nagsabay kasi kami niyan nung Abra. which is with Coach Tan. Coach Siya Tan. din yung coach that time who was in last episode. Okay. Gusto ko lang ma-share. Kasi muna ko siya nakita, parang, syempre, he was one of the college SGL pa. Tapos, very athletic guy. May nakita ko, dad mo yun, diba? Yung medyo malaki katawan. Siya ba yun, yung nanonood sa game? Parang I've seen him one time Siya ba yung dad mo? Sino kaya yun? Hindi ko matandaan. Hindi, pero, wait lang. Alam ko! Pero dati, Malaking katawan? Gumagawa tayo Oo. ng issue dito. tapos nagkakausap. Kakaibang issue na Kasi yan. parang si ano natin nagsabi sa akin, hindi, sabi niya, hindi, tatay niya yan, ni JC yan. Sabi ko, kaya pala nakuha niyo yung jeans niya na mataas naman na gano'n. Hindi ba yun yun? Hindi ko matandaan kasi hindi kasama ko that time. Okay. Sorry, Pero wait sorry. lang, yung dad mo ba is like a military or hindi? Hindi naman. Ay, Pero hindi. may parang yung katawan niya parang ganun din naman. Oh, yes. Diba? Sabi ko sa'yo sa lahi Medyo niya. bulky. Anyway, share lang. Yan ang Okay. mga, by the way, hindi kami nag-uusap para lang sa mga viewers natin. Oh. Yeah. Pinipilit namin hindi mag-usap before the show para maging natural yung Yeah. yung reaction namin at natin. No? Tsaka, tumama naman Malaki naman talaga katawan ng daddy daw niya. Oo, It dad. could be him. Oo, mamaya Yeah. magte-text Pumayat lang. sa'yo tatay mo, sinong ibang tatay mo? Okay. Gusto nila malaman ano daw yung biggest lesson na natutunan mo sa vets ng Mindoro, hindi lang kay Bam Bam. Composure. Okay. Ayun, isa yun. Kasi yun nga, like rookie, yung emotion ko sa laro parang hindi pa ganun ka sharp tulad ng sa kanila. So, Yung confidence ni Ken Bono no? iba. Di ba? Iba pag Iba. sinabing confidence kay Kuya Ken. Kasi, Oo. yun nga, lagi niya sinasabi, lalo kapag bad game ako or may times na hindi ako nakakapag-contribute sa game niya, lalapitan agad ako nun. Ano Sasabihin, sinasabi niya? mag-focus ka lang, laruin mo lang yung laro mo kasi
wala namang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw din. Nandito lang kami para, yun, payuhan ka. Yun lang sinasabi. One of the best, I've always said no, sa mga players na nagkakwento ko, 2 guys, okay, sorry pa, wala ka sa listahan na to. Okay, 2 guys na I've seen the best hands in terms of shooting touch, okay, sige, top 3, okay, 1, okay, Ken Bono, Okay. ang ganda ng touch eh. Patrick Cabahog, alam si Pat? Oh my gosh, yeah. Patrick Cabahog. And number 3, Willie Miller. Walang order dyan, ha? What? Yeah. Willie Miller, kakaiba. What Kung may about, order, syempre number 1 si Willie, 2-time PBA MVP yun. Pero, kakaiba yung touch ng tatlong yun. Yung tipong, almost every bitaw nila, kala mo, shoot na. wait, by touch you mean shooting form? Shooting. No, not the form. As in, shooting touch. So, alam mo yung Release pa lang, pag alam mo na. bitaw, alam mong ano na, si Ken, isa sa mga, kasi naging teammate ko rin yun si Ken So, nakita ko first hand sa practices kung paano siya in terms of yung shooting niya, yung paano siya maglaro. Tapos ikaw yung number 4. Yes. Hindi, malayo ako. Number 104 ako. Ikaw naman, Bam, for sure, may natututunan ka rin sa mga bata. Di ba? Oo naman. Kumbaga, meron ding mga, nag-i-innovate tayo di ba? Nakakakita tayo ng mga bago sa kanila. Ikaw, ano naman yung mga parang natututunan mo sa mga teammates mo ba? Sobrang agresibo lahat. As in, talagang agresibo na, which is to the point na parang, okay, nakakatulong sa akin. Kasi nagiging agresibo ako sa ensayo Tama. na, to the Yung point, competition. totoo to, di ba, Jace, na ako yung nag-initiate ng trash talk sa Trash ensayo. talkan. Even siya. Hindi, totoo. Oo. Sige nga, hindi ka na makatakbo. Siguraduhin yung mananalo ka ngayon sa scrimmage, yung mga ganun. So in a way, nakatulong sa akin. Yun. Yeah. So, and then, ako pa rin panalo. Alam mo. Kasi ayaw ko magpatalo talaga. Alam ni JC yan sa ensayo. Ayaw ko magpatalo. Yun naman yung gusto nyong makuha siguro. Yung ganun niya, na ayaw nyong magpatalo. Diba? Bakit parang may secret kayo dyan? Ano Oo. ba yan? Nabubuo na namin yung kasi Hindi ako kasali. dinidis mo kami nung nung last episode Sige, go. Usang na Wait lang. lang, not mistaken. Di ba, you would wear a mask sa game? Mm. Oh, why is that? I'm just curious. Kasi, actually, kasama ko si Ken Bono nito. Sa village namin, may Eagle. papawis. Oh. Bro, like, soft ano lang naman. Nasa mid-range ako. Like, kasi mahilig kasi ako. Like, kahit mga simpleng ano lang, ginagawa ko yung mga bagay Ginagawa na mong cones kasi. parang repetition lang. Okay. Sakto pag poste yung ganun, sakto sumundot pa. Pag sundot, dumiretso sa ilong ko. Akala ko wala lang. Sabi ko, parang may dugo. Tapos pag ano, parang may tabingi na. Tapos pag ganun ko kay Ken, sabi ni Ken, God. Kasi talaga, alam ni Ken yun. Parang, tapos kaming dalawa, oh my God, may pre-season yun. MA game. Naalala ko yun. Basta yun yung reaction ni Ken. Gandong. Sabi niya sa akin. Talagang wala, C talaga. Tapos yun, diretso okay. emergency. Hanggang ngayon ba? Nag-face mask ka pa? Hindi na. Kasi kailangan 6 to 8 months siya nandyan. Kasi malambot sino pa ba mga nakaganon? Di ba si Mike Kalisaan? Okay, Oo, tsaka si Jong Valoria. Last game, nakamas na siya. No, I mean in general, sila yung mga sila. notable na. Notable sa Oo, BBL. diba? Si Sila Jong Mike. Valoria. Oo, okay. Mga karibanses, saglit lang. Alam nating lahat na mas exciting manood ng sports kapag dikit ang laban, clutch ang moments, at bawat possession may kaba. Pero alam mo kung anong mas exciting? Kapag mas invested ka sa bawat play with Sports Plus. Sports Plus is your go-to sportsbook kung gusto mong mas maramdaman ang thrill ng bawat game, whether basketball, volleyball, or your favorite matchups, pwede mong subukan ang sports instincts mo anytime, anywhere. If you're ready to level up your sports experience, register or sign up at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop for 21 and above only. Now back to our podcast. Okay. Gusto nila malaman. Alam mo, grabe naman. Kung, yung tanong na to, hindi ko alam kung nakakatanda masyado Pero, secret to longevity daw ba ng career? Actually, may mga kailangan lang i-sacrifice like yung puyat. Yan, Okay. yan, number 1 yan, wala na talaga. So, Puyat. if we're gonna put it into numbers, ilang hours ang average mo? Kailangan kong maghabol ng 8 to 9 to 10 hours kung pwede. Yun. And then, yung mga supplements. Kasi,
Actually, nagtatanong-tanong din ako. Like, sa gym namin dun sa Paranaque. Like, may CrossFit gym kasi dun eh. So, tinitignan ko yung iba na parang, like, yung mga mommies, like, nakaka-squat sila ng ganito. Sabi ko na sekreto, anong supplements, ganun. So, like, information lang. May we know what supplements you take? Like, Curious creatine, din. ganun. Yeah. Pero yung iba Creatine. doon, Ano pa? hindi naman siya like bawal na substance. Yeah. Oo. Yung mga collagen peptide, Yes. meron pa yun. okay. Yung mga ganun. Siguro Pero, mabilis lang, Bam, no? Kasi marami tayong mga viewers na naglalaro or maybe aspiring, no? Ano yung routine mo? Like, to be more specific, like, aside from, nasabi mo 8 to 10 hours of sleep, no? Extra work, kanina nabanggit mo na rin. Ano yung, siguro, routine mo in a week? Para at least, Or like, baka may makuhang tips yung mga... Like how many meals in a day and well, when you work out? Baka may makuhang tips yung mga naglalaro sa ibang kupunan. Diba? Actually, na baka manalo na sila. pag off-season talaga, like, fasting talaga. Fasting. Off-season fasting. Okay. Fasting, dapat yung, How long is the fasting? Like a week or a month? Hindi, every day, like, 18, 20 hours, yun yan. Okay. Yun yung pag off-season. Tapos, weight training nandun. Okay. So, minsan nga, wala muna masyado basketball weight training, nag-invest ako doon. Okay. Tapos, yung kain. So, pinipili ko na yung pagkain na kailangan for my recovery. Is this something na ino-order mo online o misis mo Wala. nagpa-prep? Misis ko yan lahat. Okay. So, ang inaano ko lang, ito lang kailangan specific na pagkain. Like, Siya na naghahanda. siya na pagdating sa grocery, siya na yun. Alam na yun. Ano yung mga non-negotiables mo sa pagkain? Like, hindi ka ba kumakain ng ganito? Wala talaga. Alcohol, Ang- no? Meron konti. Hindi, Okay. pero wag yung everyday. Sobra. Like, Mhm. so, yun. Kasi sa fasting, ang kagandahan dun, makakain mo yung kinikrave mo. Wala yung kailangan ito lang. Kakainin mo siya, pero sa tamang oras. Okay. So, yun. Pero kailangan yung mapagkain, hindi na fast food. Wag yun. That's a no-no. Okay. So, more on high protein talaga, gulay, chicken. Kasi yung inflammatory sa katawan, nakukuha din sa pagkain. Thank you so much. Ayun, yun. Crucial Thank yun. Gagawin mo na ba? Starting na. Oo. Okay, last question for the two of them. Bam, ano daw yung proudest moment mo sa career mo so far? Kasi alam ko mahaba pa yung career mo sa kwento mong routine Mukhang ilang taon pang makikita namin ikaw Yung dati pinangarap ko lang na sana mapanood ako ng anak ko na naglalaro pa ako. Which is, kasi during may PBA, kasi college wala pa siya, may PBA, maliit pa kasi siya, hindi pa niya naintindihan. So ngayon, alam mo yung nakikita ko siya na nag-cheer na dun sa crowd. Passionately, I see. Talaga Hindi nag-cheer. lang yung wife niya, pati yung anak niya. So yun. Sobrang saya ko nun. I mean, I'm thankful sa ating Panginoon na umabot ako sa point na gano'n na actually siya ang nagmamotivate sa akin. Ba't pa ako Wonderful naglalaro? blessing. Yes. Pero Jay, go ahead. plano mo ba din makalaro yung anak mo? Ha? Parang, Lebron Oo, yan, Lebron. ah. Tulad Parang ni Don, Lebron, ah. ni Ice. Oo. parang malabo na tayo. Pero hopefully, ilan taon na ba siya ngayon? Why not? 14. Kaya yun. Kaya. Ha? Ma'am, pag nangyari yun, babalikan ng mga tao lahat ng sinabi mo kanina sa routine mo. Oo nga, Gagawin oo din nga. yun. Pero hindi ko alam Pero parang hindi na siguro ata. Kasi I'm 40 na rin. Pero, I don't know. Let's see. Let's see. Ikaw, Jace. Go ahead. Si Kuya Dondon, how old was he when he was, recently? Well, he turned 49. So, si okay. Ice is about 25, if I'm not Okay. mistaken. Yeah. Ikaw, Jace. Ontiveros. Yeah. Meron ka Shout out. meron ka na bang proud? Siyempre, nag-champion ka sa Mapua. Yun ba ang proudest moment mo so far sa career So mo? far, oo. Oo. Kasi yun, pinapangarap ko din makapag-NCU up. So, ayun, di ko na-expect na makapag-champion ako. Anong gusto mong ipangako kay Mayora sa season na to? Yung kaya kong ipangako is yung gagawin ko yung 100% and yung best ko every practice, every game. Yun lang. Ikaw ba? Yun lang yung kaya. Promise kay Mayora. And for the fans of Mindoro as well. Actually, di ba? Second round. Second Second round. Yun yung goal ko. Oo. Kasi Second. one step at a time. Pero, I mean, wala naman ako pinapapangako I mean, yun, yung pinapakita ko lang yung effort ko. Ayun, siguro enough na yun para sa kanila. Then, Uling tanong. Sino pinakamakulit sa team?
Makulit. Makulit lahat eh. Lahat. Makulit Halos talaga lahat. Makulit. Yun talagang hindi tumatahimik kahit pinapatahimik Si yun, Bono na yun. Maingay talaga. Ken, ikaw talaga eh. Okay. Okay, maraming salamat, no? Once again, shout Thank out you. kay Thank Mayora Ina Alegre Cruz. At by the way, meron siyang parang derma place sa Cainta. It's called Eye Glow. Mm. Oh. Gusto ko lang mag-shout out kay Anne tsaka kay Lori. Sila ang gumawa ng lashes ko. Ay, grabe. Thank you, Mayora Ina. Okay. Nakakaglow ba ng noo yun? And now, Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured game. Starting off with July 9 games. Let's go, Coach Chris. Ilagan, Isabela versus Bataan, 80-76. We covered this game. The Cowboys thwarted a late comeback attempt after initially giving up an 11-point advantage. Bataan threatened to steal the game in the closing moments. Maganda yung laban na to. When they closed the gap to 76-77, sino naging hero? Robbie Celis came to the rescue by sinking 3 crucial free throws to finalize the victory for Ilagan. Sino ang best player? Robbie Celis. And you know, Pinag-usapan lang natin kanina. Right. Before this game, I actually had a conversation with Robbie, a nice one. He was saying how, because obviously, Arth is the king cowboy, no? But he was saying... Prince. Siya ang Prince. No. He was saying na because they have the same position and whatnot, people thought that it would cause conflict or something. Mm. He was saying na, alam ko naman yung role ko dito na backup lang ako kay Arth. Mm. So, yun. Ibig sabihin, maganda lang na Mindset. there is that understanding, Yeah. between the two of them. And yan, lumalabas naman sa laro nila. 17-7-4. And technically, hindi pala siya pwedeng maging Prince kasi nandun din si Prince Rivero. Okay. 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 Go ahead, Joe. San Juan versus Jensen. San Juan secured a narrow victory in a thrilling finish to join Abra Solid North at the top of the standings. Raylan Torres poured in 10 crucial points in the fourth quarter to keep the Knights in control. Jerry Abadjano then sealed the win by knocking down 2 clutch free throws with just 10.9 seconds remaining. Next player. Is Raylan Torres with From UP, the former UP Fighting Dami. Maroon, okay. And then with numbers. 13 points, 4 rebounds, and 2 of 4 from the 3-point field goal. I want to just congratulate as well for Jerry Adbajano from San Juan Knights to Korea. So Yeah. that's one thing Yeah, that you can this take. is a game without Mike Phillips, no? Mhm. Pero nung time na to, iniisip nila babalik pa. Yung pala, mukhang hindi na. Oo. Okay. Pero sa game na to, kudos to Joshua Fontanilla. He did well. Mhm. He did. He did. Yeah. From The- Busan. Former UST Growling Okay. Tiger. Okay. Okay, recap of July 11 games. Quezon versus Quezon City. The Quezon Huskers showcased their defensive dominance by rooting the Black Bulls and limiting them to a dismal 21.4% shooting from the field. Applying relentless pressure, they stifled Quezon City to just 11 points in the second quarter and 7 in the third to open a commanding 72-29 lead. Cedric Manzano and Lander Cannon anchored the paint, helping the reigning South Division champions secure the massive victory. Said Manzano, 11 points, 14 rebounds. I mean, yeah, what a game for Quezon, Mhm. no? And usually, 'di ba, parang ang Quezon City talagang Laban. laban Yeah. sila, no? Oo. Pero medyo nahirapan sila sa game na to Mhm. sa Quezon Huskers. Mata problem. And also, Said Manzano has been having really nice games Mhm. for him. Oo naman. Yeah. Oo Okay. naman. Go, Coach Chris. Yeah, Abra versus Rizal. Abra reclaimed the top spot in the North Division by dominating Rizal from the opening tip to secure their 12th consecutive victory. John Uduba spearheaded a pivotal 15-point run spanning the second and third quarters to turn a comfortable lead into a commanding 37-8 advantage. Sean Ildefonso also hit back-to-back three-pointers during a decisive 15-3 run in the final quarter to extinguish any comeback hopes for the Golden Coolers. Sino ang best player? Wala nang iba kundi the champion himself, John Uduba. 15 points, 8 rebounds, and 2 dimes. And this was the first time the MPBL went to Abra this season. And now, it's time for our Rebanse Player of the Week. Let's start with you, Joe. I think I'm gonna have to go with the San Juan Knight, Raylan Torres. Mm. I mean, it was a very good game, and then he really delivered throughout the whole game. So, for me, my Rebanse Player of the Week is Raylan Torres. And you, Coach? I was actually going for Raylan also because I thought it was a big game for San Juan without
Mike Phillips, Mhm. no? Especially knowing that si Abadiano would only spending a few more games left this Mhm. month. I believe mga 2 because he's leaving at the end of the month. So, and that was also a game na si Raylan, I was really disappointed the first 3 quarters. A lot of questionable decision making offensively and defensively. And then nung fourth quarter, he pretty much carried that team to that victory against Jensen, who had a chance to win that game, had 2 chances in the end. The last 2 shots by Mark Cruz and si Val Acuña. Mhm. Yun lang para sa San Juan talaga. Okay. Ako, I will give it to Robbie Celis. Only because he has been struggling the whole season in terms of his placement. You know, like, he started with Caloocan and then he asked for a release, no? There were a lot of teams that we thought he was going with, ended up with Ilagan. Seems very happy with them and finally got a best player award in a close game. First niya, no? Yeah. First in the season. If I'm not mistaken, for Ilagan. Yeah. So parang, I don't know, I just wanna parang say na it's nice, no, when a player finally finds a place for him in the Yeah. season. I mean, Robbie Celis has been in strong contender teams. He's now with a team that's a little struggling, you Yeah. know, but he's doing well with them. So, I will add, okay, contrary to popular belief, no, that because people think it's all about the money, okay, and in terms of yung decision ng Yeah. players, for Robbie Celis in this case, it was not about the money. Yeah. Okay, maganda yung sahod nito sa Caloocan, Yeah. no, but because he didn't see himself as a part of, the grand scheme of things in Caloocan being. He was in the rotation, pero he was not really a priority, Yeah. to put it nicely. That led to him requesting for a release and then finding a home dito sa Ilagan. So, kudos to that because that's always a big decision to me, especially knowing that si Robbie, obviously, lalo na, magaling, obviously, pamilyadong tao to. Yeah. Mahusay yung anak na ito. Medyo sikat yung anak na ito. Mm-hmm. So, big decision yan, di ba, Bam? Lalo na pag pamilyado ng isang player. Hindi ka pa naman pamilyado, di ba? May anak na po. May anak na, okay. So, Okay, may okay. anak na si JC. So, alam na ng mga players to, no? Na minsan, isasakripisyo nyo yung kahit hindi ka ginagamit, basta syempre yung sahod, hindi na basta-basta ang desisyon. So, para sa akin, malaking risk yun, Yeah. And I'm so happy to see him, that risk turning into a reward ngayon. O, Jo, alam mo na. Pagpapunta ka na doon. Alam mo na ang mga decision Okay. making. Okay. Noted. Upcoming Come on, Jo. MPBL games! On July 16 on Thursday, wow, this is a nice game. These are 2 nice games. Basilan versus Batangas and Binyan versus Cebu. Of course, the MPBL is going to Cebu. We are gonna be there for 4 days from the 16th, 16th, 15th, from the 16th to the 19th. Yes. 4 days kasama na yung the day before. Usually, yan yung day ng biyahe. Yeah. Pero wala po kami ni Coach Christian dyan, kahit na hindi nyo naman tinatanong. So, sana sumama. Okay. On July 18, napakaganda pa rin ng mga laro. Zamboanga versus Domindoro Tamaraws. And this is a nice game. Caloocan versus Cebu. So, I hope, sino bang marunong mag-Bisaya dito? Bam, yung danggit ko, Ako. O, sige. Sige nga, Bam. I-invite mo nga sila. Paano ba? Iimbitahan na mo kamutanan mananaw sa Mundula sa Cebu Games. Ang MPBL mo adto dito sa 16 and sa 18 and supportahin niyo ang Tibuok MPBL and ang Mindoro Tamaraw. Salamat. Okay. Joe, translate. Joke lang. And that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat sa aming mga special guests from the Mindoro Tamaraws, Bam Gamalinda and JC Recto. Yes, sir! At sa pagsama sa amin sa isa na namang masaya at maaksyong kwentuhan. By the way, lahat na nag-guess, okay, the next game. The usually- Rebanse Effect. Effect. Usually maganda nilalaro at may dunk. Oh. Sa'yo ko nakatingin, hindi sa kanya. Recto. Wait, Mr. Recto. let's just be more specific and more recent. Sige. Okay, we guested Mekawayan on Monday. Mhm. They won against Pasay on Wednesday. Pasay. Oh, big game. That was a big I covered that game. Yes. In the home court of Mhm. Pasay. Astro do. Tama. So, just saying. Okay, go ahead, Joe.
Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Remember to catch our episode first on YouTube and Spotify. Follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes at predictions sa comment section below. Follow nyo na rin si Joe. Maganda yung mga highlights na ito. Don't forget to tune in to our latest episodes dahil dito, hindi mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Bang, salamat sa mga kwento mo. Refresher yun. Study the game. Respect the process. Till the next episode, ako po si Mika Abesamis. I'm Coach Christian Luanzon. Joe Gomeziliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung may talo, May Rebanse! Nagsasorry na si Joe. Okay, yung tatay mo pa rin ha. Yan ang laro. Yan ang kwento. Yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan. Walang issue na may iiwasan at walang debate na mananatiling walang sagot. Dahil ang basketball, hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro, at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.